kalokohan yan. Walang kapana-panalo yung si Sara. Bayad lang kasi yung Pulse Asia at saka yung SWS pilit lang nilang tinataas. Pero actually, dati pa naman, bayaran naman yung Pulse Asia at saka yung yung SWS, mga bayaran yung mga na yan paano mangyayari yun na ibig mo sabihin kakalimutan natin yung mga winaldas na hindi maipaliwanag just because ang explanation natin kasi threat yan. Threat. Anong threat pinagsasabi nyo? Actually, in 2022, the reason why Sara did not run for president is because ayon mismo doon sa survey ng Malacanang, number 4 lang siya. Ang number 1 noon, si BBM, number 2 si Lenny, number 3 si Isko, pang-4 lang si Sara. That is why kahit anong pilit ang ginagawa sa kanya na tumakbo siyang presidente, ayaw niya kasi alam niyang talo siya. Number 4 nga lang siya noon And ito, ang nag-survey nito, ang nagpa-survey nito Malacanang during the time of former President Duterte. Ang pinag-survey dito yung mga congressman. Kaya mas accurate yon than the surveys of SWS. Kasi ang SWS, ang coverage ng survey nila is only 1,200 conducted in 4 days. My God! There are 115 million Filipinos magkukonduct ng 4 days sa survey with only 1,200 respondents. Kaya naman ganun ang resulta niya dahil bayaran niya mga yan. Etong si Sara, walang kapanalo yan. Ngayon nga, hindi siya makalabas ng, let's say, pupunta siya ng mga mall, pupunta siya ng mga public places. Hindi mo siya makapunta Pag lumabas siya magpunta siya ng mga, mas maraming magpapapicture sa akin kaysa sa kanya. Sir, thank you.